Ang pagpasok sa Grand Line, ang Reverse Mountain hindi nagtagal, narating ng Straw Hats ang Reverse Mountain, kung saan ang puwersa ng karagatan ay nagtutulak ng agos paitaas bago bumuhos sa Grand Line. Habang umaakyat ang Going Merry sa mapanganib na agos, biglang lumitaw ang isang dambuhalang balyena sa kanilang daraanan. Dahil sira pa rin ang timing ng barko, muntik nang bumangga ang Going Merry sa balyena. Sa desperadong hakbang, nagpaputok si Luffy ng kanyan upang pabagalin ang barko, na iligtas nga ang Going Merry, ngunit aksidenteng nasira ang kanyang minamahal na figurehead, ang ulo ng tupa na kilala bilang Merry. Sa galit, sinuntok ni Luffy ang balyena bilang ganti, ngunit sa halip na umatras, nilamon ng balyena ang Going Merry at ang buong crew nito habang lumulubog ito sa ilalim ng dagat. Habang sinusubukan ng Straw Hats na unawain ang nangyayari, napansin ni Luffy ang isang pinto sa itaas ng tiyan ng balyena. Hinila niya ito at bigla silang napunta sa isang kakaibang daanan. Sa kanilang pag-usad, natagpuan nila ang isang maliit na isla sa loob ng balyena, napapalibutan ng lunti ang tubig at may pininturahang asul na kalangitan sa ibabaw. Doon nila nakilala si Crocus, isang matandang doktor na nag-aalaga sa balyena at nagpipinta sa loob ng tiyan nito upang bigyan ito ng kaunting kaginhawaan, ngunit bago pa sila makapag-usap ng matagal, nagsimula na namang yumanig ang paligid. Si Lebon, ang balyena, ay muling binabangga ang kanyang ulo sa red line. Habang pinapakalma ni Crocus si Lebon gamit ang pampakalma, biglang lumitaw ang dalawang misteryosong indibidwal na sumira sa loob ng tiyan ng balyena. Armado ng mga bazooka, nagpaputok sila ng mga kanya na nagbabadyang butasin ang loob ni Lebon, ngunit bago pa magdulot ng matinding pinsala, sumugod si Crocus at sinangga ang mga kanyan gamit ang kanyang katawan. Sa matinding galit, agad na inagapan ni Luffy ang sitwasyon. Sa isang mabilis na pag-atake, pinatumba niya ang mga intruder at pinigilan ang anumang posibleng pinsala kay Lebon. Nang maalis na ang banta, inihatid ni Crocus ang Straw Hats palabas ng tiyan ni Lebon at sinimulan ng isalaysay ang malungkot na kwento ng balyena. Ipinahayag ni Crocus na si Lebon ay hindi isang ordinaryong balyena, may puso itong parang tao, at matagal nang naghihintay sa isang piratang grupo na nangakong babalik matapos libutin ang Grand Line. Ngunit matapos maranasan ang panganib sa Grand Line, tumakas ang grupo sa pamamagitan ng Combelt at hindi na bumalik. Nang malaman ni Lebon ang katotohanan mula kay Crocus, tumanggi itong maniwala. Sa kawalan ng pag-asa, nagsimulang banggay ni Lebon ang Red Line sa desperadong pagsubok na muling makasama ang kanyang dating mga kaibigan. Sa kabila ng sakit at kawalan ng pag-asa, patuloy pa rin siyang naghihintay. Naantig si Luffy sa kwento ni Lebon, sa halip na magbigay ng walang saysay na pangako, pinili niyang labanan si Lebon, isang simbolikong sagupaan upang ipakita na hindi siya iiwan ng Straw Hats. Matapos ang matinding sagupaan, idineklara ni Luffy ang laban na tabla at gumawa ng isang pangako. Sa isang taos-pusong kilos, ipinangako ni Luffy kay Lebon na babalik siya at tatapusin nila ang kanilang laban matapos nilang malibot ang buong mundo. Sa pangakong ito, nabigyan si Lebon ng bagong dahilan upang maghintay, pinalitan ng kanyang lungkot ng pag-asa. Habang inihahanda ng Straw Hats ang kanilang sarili sa paglalayag, napansin ni Nami na hindi gumagana ng maayos ang kanyang compass. Sinubukan niyang magtala ng kurso, ngunit wala itong tiyak na direksyon. Ipinaliwanag ni Crocus na ang mga ordinaryong compass ay walang silbi sa Grand Line dahil sa kakaibang magnetic field sa lugar. Upang magliyag ng ligtas, kailangan nila ng logpost. Bilang pasasalamat sa pagtulong kay Lebon, ibinigay ni Crocus sa Straw Hats ang isang log post na magiging susi nila sa pag-navigate sa mapanganib at misteryosong karagatan ng Grand Line. Bago umalis, nakilala ng Straw Hats ang dalawang kakaibang indibidwal, sina Mr. Nine at Miss Wednesday. Nagmakaawa sila kay Luffy na isama sila sa kanilang paglalakbay patungo sa kanilang bayan, ang Whiskey Peak. Bagamat nagduda ang iba, sumang-ayon si Luffy, at muling naglayag ang Straw Hats patungo sa kanilang susunod na destinasyon. Sa pagpasok ng Going Merry sa Grand Line, biglang nag-iba ang lagay ng panahon. Sa isang iglap, mula sa maaliwalas na dagat ay naging isang bangis na bagyo. Ang pabago-bagong klima ay nagpapaalala sa Straw Hats na sila ay pumasok na sa isang mundo na puno ng panganib at misteryo. Habang binabaybay nila ang Grand Line, nananatiling alerto si Nami sa pagbabago ng panahon at pinapangalagaan ang log post, habang ang iba naman ay nagsusumikap na mapanatili ang Going Merry sa ligtas na kalagayan.